Sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, siyam na sako ng hinihinalang shabu ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Zambales. At ayon po sa Philippine Coast Guard, natagpuan ito ng isang mangingisda. Dinala muna niya ito sa isang barge sa Barangay Sisiman sa Mariveles, Bataan, saka ipinagbigay alam sa PCG. Positibong tinukoy ng K9 unit na kontrabando ang natagpuan. Nakipag-ugnay na raw ang PCG sa PIDEA para sa turnover procedure at inaalam pa kung magkano ang kabuang halaga ng iligal na droga. Nasa 300 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Las Piñas at sa laki ng sunog, umabot ito sa isang kalye sa Parañaque. At isaksihan. Nasa 100 bahay ang nilamon ng apoy sa barangay Albanza 1, Las Piñas City. Sa lakas ng hangin, umabot ang sunog sa Abelardo Street sa Parañaque City. Ang ilan sa mga nasunugan naiyak na lang. Ang hirap po tingnan ng bahay niyo po na lumalihap po ng apoy. Ang hirap po talaga. Nakikita mo pa sasabog yung dibdib po. Wala ka po magawa kasi hindi ka po makalapit. Labis naman ang panghihinayang ni Edgar Capad dahil nasunog ang halos 350,000 pesos na 3 taon niyang inipon. Tagal kong inipon, siguro na sa 3 taon. Wala na, sunog na talaga yung ano niyan. 5 ang sugatan. Meron na nawalan ng malay, meron na nasugatan, and then pare-pareho may mga burn, pare-pareho lang naman din halos. Kasi meron din tumalon. Naagapan naman na meron tayong mga ambulances dito. Inaalam ng BFP ang pinagmula na apoy na mabilis kumalat dahil gawa ang mga bahay sa light materials. Medyo na-challenge lang tayo sa lakas ng hangin and then sa tubig dahil ang malapit lang na hydrant is isa. So parang nag-aagawan tayo dun sa isang hydrant. Tara, kita na to. Huwag kang kinamalay. Ako'y alak ka. Halos matumbahan ng nasusunog na bahagi ng bahay ang mga bombero sa Cagayan de Oro. Ang ilan sa mga nasunugan halos walang naisalbang gamit. Gaya ni Nanay Leonita na mahigit 50 taon nang naninirahan dito. Nasunog na. Nasunog na mo, wala gamit na ako, sir. Tananog daw ako, rep o kuwano, tananog daw tanan ako gamit. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, mahigit 70 bahay ang nasunog at aabot sa 4 na milyong piso ang pinsala. 2 ang sugatan. Natay reported injury sa 2 ka buok. Isa kay laceration sa kilay o ang isa kay nasa 1st to 2nd degree burn. Nilamon din ng apoy ang ilang classroom sa isang paaralan sa Alimodian, Iloilo. Kasama sa nasunog ang canteen, school, clinic at stage. May mga nasunog ding laptop at TV. Totally damaged na siya. Totally damaged. Ang 14 niya classroom, may partially damaged niya sa akin. Kita niyo pag sulod dito, ang gym bala. Initial nila nga finding, probably sa electrical ang nagalin ang sunog. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 14 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Ayon sa pamunuan ng paaralan, i-convert ang ilang pasilidad para maging classroom. Mahigit 30 bahay naman sa Sitio Paradise 3, Cebu City ang nadamay sa sumiklab na sunog. Pahirapan ang pag-apula dahil sa kitid ng daan. Tumagal ang sunog ng mahigit 1 oras bago maideklarang fire under control. Ayon sa may-ari ng bahay na pinagmula ng sunog, napansin niyang may mga batang naglalaro ng lighter. Dahil gawa sa light materials ang bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 300 residente ang apektado ng sunog. Patuloy ang investigasyon sa magkakahiwalay na sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Opisyal na idineklara ng Pag-asa na nagsimula na ang tag-ulan at ngayong gabi nga po inulan ng Quezon City gaya sa New Manila, pati na sa bahagi ng Aurora Boulevard at sa Santolan, Corner EDSA. May panaka-nakaring pag-ulan kanina umaga sa EDSA Monumento. At bago po yan, nagdulot ng pagbaha sa Maguindanao del Sur ang localized thunderstorm.
Ay sa Pag-asa, hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan ang mga kalat-kalat hanggang malawakang pag-ulang dala na habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa nakalipas na 5 araw. Patuloy rin daw na makakaapekto ang habagat sa Luzon. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible na makaranas ng ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon. At sa hapon, posibleng ulanin ang mas maraming lugar kasama na ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ang hanggang heavy to intense rains kaya mga kapuso, doble ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. May tsansa ring ulanin ang Metro Manila bukas ng hapon. Paalala ng Pag-asa, pwede pa rin magkaroon ng monsoon breaks kaya posibleng may ilang araw o linggo na walang ulan. Simula po na ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP noong nakaraang linggo, naglalaro sa mahigit 700 ang nahuling lumalabag kada araw, ayon po yan sa MMDA. Tuloy pa rin ang NCAP kahit ipinagpaliban muna ang EDSA Rebuild Project at ang Odd Even Scheme. Saksi, si Joseph Moro. 2 taon ang orihinal na plano ng DPWH para matapos ang pagkumpuni ng EDSA simula sana sa June 13. Pero matapos umani ng batikos ang proyekto, kabilang ang mga planong hakbang para ibsan ang traffic na idudulot nito, gaya ng Odd Even Scheme, utos ng Pangulo, ipagpaliban ng 1 buwan ang planong EDSA Rebuild. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Pinapabago niya yung buong plano. Ang sabi ni Presidente, find a better way. Find a better way para hindi mahirapan ang mga kababayan natin. And the better way means not 2 years, but 6 months. Ayon sa DPWH, nire-revise na nila o binabago na nila ang plano at pinag-aaralan na rin ang mga bagong teknolohiya para magawa ang gusto ng Pangulo na hanggang 1 taon na rebuilding ng EDSA. We are going back to the drawing board para tingnan namin kung ano po pwede namin gawin for us to expedite the process. Sabi nga niya, tingnan ninyo yung mga international practices, mga materials na ginagamit, yung state-of-the-art process at kung ano pwedeng gamitin to fast-track the implementation. Ayon sa DOTR, habang hinihintay ang EDSA Rebuild Project, tuloy-tuloy pa rin ang pagdadagdag nila ng bago ng MRT, pagpapabilis ng pagpasok ng mga pasahero sa tren tulad ng pagtatanggal ng mga X-ray machine at pagdaragdag ng mga bus sa EDSA Bus Carousel. Hindi rin muna tuloy ang pagpapatupad ng Odd Even Scheme na gagamitin sana sa EDSA para mabawasan ang volume ng sasakyan habang ginagawa ito. Pero ang No Contact Apprehension Policy o NCAP tuloy pa rin ayon sa DOTR. NCAP will stay, no? Because NCAP is not just about EDSA. No, it's about enforcing a more efficient way of enforcing our traffic routes. Tinanong namin ng mga kapuso online kung pabor sila sa pagpapatuloy ng NCAP. Sagot ng isa, pabor. Dahil kita naman daw na nawala na mga sumisingit na motorsiklo sa daan. Sumusunod na rin daw sila sa batas trapiko. Komento naman ng isa pa, bago sana ito ipatupad, ay maayos na sana ang mga road marking at timer sa mga traffic light. Pabor din ng isa pa na ayusin muna sana ang mga kalsada at kapag may nagreklamo pa rin ay motorista na talaga ang may problema. Pero may mga tutol pa rin sa NCAP. Pag-aralan po muna natin muli. Kanina nagkilos protesta ang grupong Stop NCAP Coalition na nanawagan na suspindihin muna ang pagpapatupad nito habang hindi pa maayos sa mga kalsada at mga signage. Maghahain daw sila ng petisyon sa Korte Suprema para maglabas ng temporary restraining order. Isang petisyon na rin ang inihain sa Korte Suprema para hilingin ang klarifikasyon kung saan lang pwedeng ipatupad ang NCAP. Kanina inihain ng MMDA ang reklamong paglabag sa traffic code laban sa mahigit 50 motoristang nagtatakip ng kanilang plaka para iwas huli. Hindi lang po mga motorcycles, but now to the extent even four-wheel vehicles, deliberately tinatakpan po ang mga plaka just to escape the mere apprehension of the NCAP. Maglalabas din ang LTO ng show cause order para pagpaliwanagin ang mga motorista. May pagkakakulong po ito na 6 months and 1 day to 2 years. Sumunod na lang po tayo sa batas para po hindi lumaki ang problema ninyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Maaari nga bang tumawid sa 20th Congress ang prosesong impeachment na sinimulan ng 19th Congress laban kay Vice President Sara Duterte? Pinagdebatihan po yan ng mga senador sa sesyon kanina matapos iurong ang presentasyon ng Articles of Impeachment sa June 11. Saksi, si Mav Gonzalez. Ngayon sana ang presentasyon sa Senado ng House Prosecution Panel para sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero iniusog yan sa June 11 dahil ayon kay Senate President Chis Escudero, may iba pang prioridad na panukala na kailangan nilang ipasa. Paliwanag ni Escudero, suggested calendar lang ang ibinigay niya noon dahil naka-recess ang Senado. Pero kailangan pa rin itong aprubahan sa plenaryo ngayong balik sesyon na sila. Pinadalahan na raw ng notice ng Senado ang Kamara para humarap ang House Prosecution Panel sa June 11. Bukod sa presentasyon ng Articles of Impeachment, isasabay na rin ang pag-convene ng impeachment court, panunumpa ng senator judges at pag-issue ng summons para sumagot ang kampo ng bise at prosekusyon. Pero tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit hindi pa yan isama sa agenda ngayong araw? Gayong ang tagal nang ipinadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Are we doing it today? Kasi February 5 ba yun? That's why I'm mentioning the date that it was received, February 5. So, can we include it in the reference of business today? Kasi parang mas normal Mas normal yun Kung we will look into it, Your Honor. I tend to agree with this Honor's position. We will take it up with the Secretary. Pinagdebatihan din kung pwede bang ituloy ng susunod na Kongreso ang impeachment trial dahil matatapos na ang 19th Congress sa June 30. Giit ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, may mga desisyon na ang Korte Suprema na lahat ng kapangyarihan ng Senado sa lehislatura at pag-iimbestiga ay natatapos pag nagtapos din ang Kongreso. Prinsipyo rin daw sa ibang bansa na hindi pwede ma-carry over sa susunod na Kongreso ang anumang unfinished business. Dagdag ni Tolentino, 12 senador lang ang maiiwan at wala ng quorum ang Senado. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Sabi naman ni Pimentel, walang nakasaad sa konstitusyon na pwedeng ituloy o hindi pwedeng ituloy ng susunod na Kongreso ang isang impeachment complaint. Pero ayon aniya sa Senate rules, pwedeng ituloy ng Senado ang impeachment trial. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated and hopefully terminated to its logical end. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case, now pending before the Senate of the 19th Congress, can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court continues and remains to be the same. Dagdag ni Senador Risa Ontiveros, hindi legislative function ng Senado ang impeachment, kaya hindi ito apektado magpalit man ng Kongreso. It is true that the 19th Congress cannot bind the 20th Congress and all unfinished business will be terminated. But this is only true for any work done by us in the exercise of our legislative functions. Napakahalagang mandato po ng saligang batas ito. Pero sabi rin ni Escudero sa isang press conference, hindi matatali ng 19th Congress ang 20th Congress sa issue ng impeachment. Hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence. Pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw.
Reaksyon niya sa komento ni Congresswoman-elect Laila de Lima na tila pinapatay na ng Senado ang impeachment trial ng bise. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara. Si de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado naman sa presko ni Escudero kanina. Akala ko yung para bang alisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o hindi. He could have been more categorical that insofar as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. Tingin ni de Lima, nilabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala sa impeachment proceedings. This is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Escudero at ng Senado. Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Problema po sa ilang lugar, gaya sa Quezon City, ang mabilis na pagdami ng mga stray animal. Kabilang na po ang mga aso at pusa. At sa gitna po niyan, dumagsa sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang mga gustong magpabakuna kontra rabies. Saksi, si Marisol Abduraman. Isang marahil ang rabies sa pinakamasahol na sanhi ng pagkamatay. Napakabagsik ng pinagdaraanan, di lang ng pasyente bago mamatay, kundi epekto nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Mahalaga ang maagap na pagkilos bago umabot sa ganito. Kamakailan, may mga naiulat na kaso na nasawi sa rabies na siyang nagtulak sa ilang magpakonsulta sa doktor gaya sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Kaninang umaga, dumagsa roon ang mga gusto magpaturok ng anti-rabies vaccine. Magkatapos lumabas ng mga kwento sa social media tungkol sa mga rabies deaths na nangyari dito sa ating bansa, biglaan talagang tumaas ang aming mga animal bite consultations. Ang 6 na taong gulang na batang ito nakalmot daw sa gilagid ng kanyang alagang pusa noong Biyernes. Nagtalon-talon siya. Pagtalon po niya sa pau po, doon po siya hinablot sa bibig. Ay, hinablot siya ng pusa? Opo. Nag-iyak siya? Opo. Nung maano na yung dugo, lumalabas na po. Alagang aso naman ang pumagat sa kamay ng 11 taong gulang na ito. Siyempre yung aso hindi mapigilan, nagkagat-kagat siya. Pero hindi naman po mariin. Habang nakapilang mag-ama para sa second dose ng bakuna para sa anak, nakapila naman sa new cases ang kanyang mag-ina. Matapos makalmot din ang alaga nilang aso ang panganay na anak. Noong nakarang linggo lang, nakagat din ang aso at nabukunahan din ang isa pa nilang anak. Dito po sa binte, medyo may kalaliman kasi, hapdi. Tapos yung isa naman, ganun din, nakagat din. Mahapdi rin daw. Kaya na namin dito para may peace of mind. Sa tala ng San Lazaro Hospital, karamihan sa mga nagpupunta rito ay nakagat o nakalmot ng mga alaga nilang aso o pusa. Karamihan sa mga pasyente ay totoong may kagat o may kalmot nitong mga nakaripas na 2 linggo. Pero karamihan din or meron din kaming porsyento ng mga pasyente na dahil sa napanood nila, naalala na lang nila na nakagat sila. Mag-aalas 12 ng hapon, ganito pa rin kahabang pila dito sa Animal Bite and Treatment Center sa San Lazaro Hospital. Karaniwan daw na umaabot sa 2,000 ang bilang ng mga nagpupunta rito kada araw simula nung nakaraang linggo. Base sa datos ng Department of Health, may pagbaba sa mga kaso ng rabies sa buong bansa kumpara noong 2024. Gayunpaman, paalala nilang dapat agad magpabakuna kung makagat o makalmot ng aso, pusa o minsan ay paniki. As of May 17, 124 human rabies cases ang na-report nationwide. Ito ay mas mababa, Asik Joey, ng 32% kumpara sa 183 cases na naitala nung nakaraang taon. Sa mga LGU, may libreng anti-rabies vaccine sa tao at merong animal bite package sa PhilHealth kung sa mga pribadong ospital magpapaturok. Dagdag pa ng mga eksperto, kung magpapabakuna, tiyaking kumpleto ito. Sa gitna niyan, hinahanapan din ng solusyon ang maraming stray animals sa iba't ibang lugar.
Sa Quezon City, umaabot sa 300 stray animals ang nare-rescue nila kada buwan, pero hindi sapat para habulin ang dami at bilis ang panganganak ng stray sa kalsada. Sa pagdinig ng Senado noong nakaraang taon, lumalabas na mahigit 13 billion ang bilang ng stray dogs and cats sa buong bansa. Habang may mga ganyang problema, mahalaga pa rin sa pagkontrol sa pagkalat ng rabies ang responsible pet ownership. Libre ang bakuna sa mga aso't pusa sa mga LGU. Pero kung maniningil man yung mga LGU, nababalitaan ko rin yung iba, nasa 100 pesos lang kada turok once a year. Tapos, yun naman po sa private, hindi lumalampas mga 300, 400 pesos. So talagang abot kaya yung bakuna sa mga hayop. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Paano nga ba inaatake ng rabies ang katawan ng tao? Nakukuha po ang rabies virus sa laway ng infected na hayop gaya ng aso o pusa kapag nangagat, nangalmot o nagkakontakt ito sa mata, bibig o sugat ng isang tao. Puntirya ng virus ang nervous system ng isang tao. At ayon po sa mga eksperto, maaaring tumagal ang incubation period ng 1 hanggang 3 buwan. Pero may pagkakataong inaabot po ng 16 na taon bago lumabas ang sintomas ng rabies. Depende raw yan kung gaano kalakas ang virus at kung gaano kahina ang immune system ng pasyente. Pati na kung gaano kalapit ang sugat sa utak o spinal cord ng isang tao. Kapag umabot po ang virus sa utak, saka po lumalabas ang mga sintomas. Ang sa World Health Organization, oras na umabot na sa central nervous system ang virus, fatal o nakamamatay ang rabies sa 100% ng mga kaso. Kaya agapan po ito sa pamamagitan ng pagpabakuna at paglilinis ng sugat. Isa sa mahalagang determinant kung bakit umiikli ang incubation period ay dahil sa dami ng virus na pumasok sa katawan during the bite. So, kung yan ay babawasan natin sa pamamagitan ng paghuhugas using soap and water, malaking maitutulong nito. Running water, sabon, for at least 10 to 15 minutes. Walang kalaban-laban ang isang aso na kinaladkad ng motorsiklo sa Pangasinan. At sa Iloilo naman, 2 aso ang pinaputukan ng baril ng isang gwaltya. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Kasabay ng putok ng baril, umalingaw-ngaw ang alulong ng aso sa campus ng isang universidad sa Iloilo City. Kita sa video ang 2 asong napatakbo. Kita rin ang lalaking nagpaputok ng baril. Nagwardya sa campus at ayon sa mga pulis ay umamin sa insidente. Initially, ang nagagwa dito na gindudahan ko nung posibleng may rabies and at the same time nagkapos na siya sang threat dira sa mga estudyante kag ilabot sina dira ang mga basura dira ginapang sang ido. Sinubukan ng GMA Regional TV na kunin ang kanyang pahayag, ngunit inalis na siya ng security agency sa kanyang duty sa nasabing universidad. Sa isang pahayag, kinundina ng universidad ang insidente. Handa rin tumulong ang pulisya sa mga desididong magsampa ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Walang kalaban-laban ang asong ito habang kinakaladkad ng isang rider sa Kalasyaw, Pangasinan. Pilit humahabol ang aso para hindi masakal ng tali na nakakabit sa umaandar na motorsiklo. Nai-report na ang insidente sa barangay pero di pa tukoy ang rider na hindi raw taga roon. Yung dumaan po na mama, yung matanda, dumaan po kasama niya yung aso na kinaladkad niya pero nakita lang po namin sa CCTV kaya ni-review po namin at nalaban na namin kung taga saan po siya at pupuntahan po namin ngayon. Hindi pa malinaw kung ano ang kasalukuyang lagay ng aso. Kinundina ng animal welfare groups ang insidente. Yung pagkakita natin doon sa paghila niya ng aso. So malamang yung aso na yon, nagkapilay-pilay na yon. And I would say na mamamatay talaga yon. Hindi yun magsusurvive sa ganung ginawa niya. Kasi hindi naman na ipabit yun eh. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Tumaas pong singil sa mga pribadong ospital para sa kanilang mga serbisyo. At ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, dahil po yan sa epekto ng inflation. Saksi, si Nico Wahe.
Pebrero ngayong taon nang sumailalim sa operasyon si Juvie para tanggalin ang tumor sa kanyang dibdib dahil sa breast cancer. Sa private hospital siya nagpa-opera at habang naka-admit ay araw-araw pinapadala sa kanyang kwarto ang kanyang running bill. Mabuti na lang at under charity o social service ang magbabayad ng kanyang bill plus ang PhilHealth. Kaya ang dapat na mahigit 107,000 pesos na bill, 28,000 lang ang binayad niya. Habang tinitignan nga raw niya noon ang kanyang bill, nakaramdam daw siya ng kaba. Dahil kung walang charity case, hindi niya talaga kayang bayaran. So pag nakikita mo parang malaki, nakakaba, baka hindi ko makaya to. May pagkakataon nga raw noon na sa labas niya pinapagawa ang kanyang mga procedure. Sa totoo yung cancer, sobrang sakit ng mayaman yan eh. Bago ka dumating sa treatment mo, gagastos ka talaga sa CT scans. Ayan, sobrang mahal talaga ng presyo. Although meron sa ospital, pwede ka naman sa labas kasi mas mura. Sa labas ako nagpapa-lab test. Ang x-ray raw halimbawa, sa labas ay nakukuha niya lang ng 250 pesos. Kumpara kung sa private hospital niya gagawin, aabutin daw siya ng mahigit sa 1,000. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, nagkaroon ng pagtaas sa rates ng mga serbisyo ng mga private hospital ngayon. 5% daw ng presyo ng mga serbisyo ang itinaas mula pa noong nakaraang taon. Dahil daw yan sa inflation. So lahat ng hospital supplies, gamot, equipment ay tumaas. So mga hospitals, parang they have no choice kundi medyo habulin. Kasi otherwise, baka hindi nila masustain yung operations. Kasi, private hospital, wala kasi kaming subsidy from government. Dagdag pa raw ang pagtaas ng sahod ng kanilang mga staff. We are competing with government. Kasi ang government, nagtaas sila 35,000 a month. Private hospitals, ang average namin talaga before is only around 15. So siguro malaki na yung 20,000 a month. Ang ginagawa namin, we have to compete, tinataasan namin, especially in level 2 and level 3. Hindi rin daw biro ang mga equipment na binibili nila. Ang ating mga equipment at supplies, usually imported yan din, Yung ibang supplies natin dito na para masustain nila. Halimbawa, bumili sila 2 or 3 years ago na medyo mababa pa or 5 years ago mababa ang exchange rate. Ngayon biglang tumaas ng 5 pesos. Malaking habulin yun to pay kung halimbawa installment. Parang paghahanda rin daw ito noong nagtaas ang PhilHealth benefits. Yun ang kinakatakot nung una namin. Sabi namin pag nagtaas yung PhilHealth benefits, tapos hindi kami babayaran, lalaki ang utang ng PhilHealth sa amin. Ang nangyari naman, for the past several months since 2025, start of 2025, maayos naman ang pagbabayad ng PhilHealth. So, more or less, ayos naman. Ibig sabihin, hindi masyadong hirap kami. Nasusustain namin. Paniniguro ng PHAPI, maayos na serbisyo ang kaakibat ng kanilang taas presyo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Nananawagan po ang Commission on Human Rights kay bagong PNP Chief Nicolas Torres III na maglabas ng malinaw na direktiba. Kagnay po yan ang pahayag ng bagong hepe na isa sa magiging batayan ng performance ng mga police ang paramihan ng mga aresto. Saksi, si June Veneracion. I would like to tell my people, give your best because kung hindi nyo kayang gawin, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang mission. So everybody should be in their toes. Walang padri-padrino sa promotion sa ilalim ng pamumuno ng bagong PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III. Isa yan sa mga pangako ni Torre, ang unang hepe ng PNP na graduate ng Philippine National Police Academy. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas. Kasama sa mga pangunahing tututukan ni Torre ang kampanya kontra droga. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Direktiba niya sa mga pulis, paramihan ang maaaresto. Kasama sa metrics natin ang number of arrests.
Paramihan. Sige. Paramihan. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. Yung reward system. Noong investigasyon ng House Quad Committee tungkol sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte, ibinunyag ng ilang opisyal ng pulisya na may kailangan silang maabot na quota ng mga aarestuhing drug suspect. Kaya tanong kay Torre, baka mauwi na naman sa paglabag sa karapatang pantao kapag nagparamihan ng aresto. Sabi ni Torre, ibahin daw ang kanyang gagawin. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, meron naman mga opisina gaya ng Internal Affairs Service ng PNP na pwedeng lapitan ng mga naaresto kung sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatan. Pero ayon sa Commission on Human Rights, dapat maglabas si Torre ng malinaw na direktiba na siyang ibababa at susundin ng lahat ng mga pulis. Mahalaga na may malinaw na polisiya ang PNP ukol sa paramihan ng huli, lalo't karaniwan sa mga naaaresto nasa halin ng mahihirap at vulnerable sectors. Kung ang ating sukatan ay numbers, baka po paramihan lang talaga just for the sake na makapag-comply sa directive. Hindi tama yung proseso ng panguhuli o baka wala namang ebidensya just for the sake na hulihin lang yung tao. Ma-meet lang nila ba yung numbers. So yun po yung very alarming. Open po siya sa abuse. Yun po ang nakakatakot po doon. Bago maging PNP chief, si Torre ang nagpatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para paharapin sa International Criminal Court. Kaya tanong sa kanya kung nakahanda rin ba ang pulisya sakaling maglabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay dating PNP chief at Senador Bato de la Rosa na siyang unang nagpatupad ng Oplan Tokhang ng Administrasyong Duterte. We'll just cross the bridge when we are there. But obviously, we are also making contingencies. Patuloy naman ang pakikipag-coordinate ng PNP sa Interpol bilang isa sa mga paraan para mapabalik sa bansa ang dating Duterte Presidential Spokesperson na si Attorney Harry Roque na nasa Netherlands. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi ito yun yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Ni-radio challenge ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero hindi rumisponde ang Chinese Coast Guard vessel. Saksi, si Chino Gaston. For advice to the current sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Masungit man ang panahon at naglalakihan ng alon, lumapit at nag-radio challenge ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard sa Chinese Coast Guard Vessel 3105, 75.9 nautical miles mula sa Palawig Point sa Zambales. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Abot sa 8 hanggang 10 talampakan ang laki ng mga alon na naging hamon sa maliit na 44-meter vessel ng PCG. Hindi sumagot ang Chinese Coast Guard vessel na tila namamalagi sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kung hindi sila sumagot, I don't think that we can hold them accountable for not responding. But definitely, we are challenging their illegal presence dito sa ating Exclusive Economic Zone. No? And that they never inform us of their intention why they are there. Matapos ang ilang oras, pinuntahan ng BRP Cabra ang isang Filipino fishing vessel na FFB Janjan na nasiraan dahil sa masamang panahon. Matagumpay na nahatak ang bangka pabalik ng home port nito sa Subic, Zambales. Pinalitan ng BRP Bagakay ang BRP Cabra na bumalik sa Subic para hatakin ang nasirang fishing boat. Sa mga susunod na araw, magsasagawa ito ng maritime patrol sa Baho de Masinloc at bandayan ang dagat ng Zambales. Sa huling impormasyon ng PCG, umalis na sa dagat na bahagi ng Zambales ang CCG 3105 at bumalik na ng Baho de Masinloc. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Nagliyab ang motorsiklo yan sa gilid ng highway sa bahagi ng Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang kwento ng rider sa uploader ng video, habang umaanda, naramdaman niyang uminit ang motorsiklo kaya lumundag siya bago ito tuluyang nasunog.
Kakabili lang daw niya ng motorsiklo at iniimbestigahan pa ng otoridad ang sanhi ng pagliyab. Sumalpok naman na isang kotse sa pader na isang eskwelahan sa Bantay, Ilocos Sur. Sa lakas po ng impact na UP ang harapang bahagi ng sasakyan. At sa pulisya, hindi nakalkula ng driver ang kurba ng bahagi ng kalsada. Maayos naman ang lagay ng driver pati ng isa pang sakay ng kotse. Handa raw ang driver na sagutin ang danyos sa nasirang bakod ng paaralan. Sinalubong ng mainit na pagtanggap ng fans si David Licauco sa kanyang pagbisita sa Hong Kong. Kilig to the max ang mga manonood lalo na nang kantahin ni David ang kanyang debut single na I Think I Love You. Nag-perform si David para sa pagdiriwang ng Kapangyawan Friendship Festival 2025. Hindi rin pinalagpas ng fans ang oportunidad na makapagpalitrato kasama si David sa entablado. Sa pulsa CCTV ang pagsalpok ng nag-counterflow na motorsiklo sa rent-a-car na SUV sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nagtamo ng sugat at bali sa katawan ang rider sa insidenteng nahulikam sa First Mactan-Mandaue Bridge. Sugatan din ang pasahero ng SUV dahil tumalsik ang bahagi ng windshield nang mabasag ito dahil sa tumilapong helmet ng rider. Bumangga rin sa likod ng SUV ang kasunod nitong motorsiklo. Wala pang pasya ang amo ng driver ng SUV kung magsasampa ito ng reklamo laban sa nakasalpukang rider na kasalukuyang nasa ospital. Kamatis is in the air. Nagbatuhan po ng kamatis ang mga dumalo sa Grand Tomatina Colombia Food Fight Festival. Ginamit nila mahigit 40 tonelada ng mga kamatis na nabubulok o hindi na po pwedeng kainin. Ginamit po yan sa bayan ng Sutamarichan bilang pagkilala sa halos 80% ng mga pamilya roon na nakasalalay sa kamatis ang kabuhayan. Buhay na buhay ang tradisyon ng Flores de Mayo sa Tagbilaran City sa Bohol. Suot po ang kanilang mga gown, nag-alay ng bulaklak ang mga bata sa Birhen Maria sa Our Lady of Lourdes Shrine Parish. Kasamang nag-alay ng bulaklak sa Birhen, ang mga nagsimba. At pagkatapos ng misa, isinunod ang prosesyon para sa Flores de Mayo at sa gala. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.